Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Capricorn, wala sa baraha ang kapalaran ha, kayo pa rin ang makapagdesisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative, it's a warning, no? And i-reverse nyo yon. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan natin yung ano muna ha. Okay. Okay, meron ka mga bagay na iniisip. May mga bagay ka na iniisip o pinag-aaralan na gusto mong desisyonan this time. Kumaga there's a plan, may mga plan na want to progress, want to take it action, sa nakikita ko dito, doon yung binabalansin mo yung mga bagay-bagay this time, may mga bagay ka na gusto mong isaayos, may mga manifestation din ako na nakikita dito, at doon ka sa sitwasyon mo ngayon na nagiging masyado kang aware or it's more on awareness. Pwedeng sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa mga bagay na, alam mo, mga actions, kilos, salita, pwedeng gano'n, no? Doon ka sa sitwasyon na yon. May mga bagay ka na pinag-aaralan o inaalam o sinisiyasat o kinakailangan, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then, dito sa sitwasyon mo, kasi may mga sitwasyon na parang you feeling trapped or you feeling stuck in that situation. Nandun ka sa point na yun. Pwede rin na doon sa sitwasyon na pwedeng busy ka kasi, no? Pwedeng busy ka, no? May mga bagay na nakakapagbibigay sa'yo ng stress. May mga bagay na nakakapagbibigay sa'yo ng parang nakokontrol ka ng meron ka sa ngayon. Kasi siyempre December din, kaya maaring nahandun din yung sitwasyon na yun. May mga toxic situation din sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng yung mga kasama mo sa trabaho o kaya pagka masyadong busy, maraming ginagawa, medyo na-stress at natotoxic ka doon. Pwedeng ganun sa sitwasyon. Yung iba dito is parang may hinihintay kayo sa nakikita ko dito. Makaka-receive ka daw ng gift or tulong o pagmamahal, or ikaw ang magbibigay nito sa kanya, no? Yun ang nakikita ko dito. And also, sa part mo kasi, may isang sitwasyon sa buhay mo na pinag-iisipan mong tapusin or isaayos. Yun ang nakikita ko, ha? May ganun. May tinatapos or sinasaayos ka, parang ganun. May mangyayaring pagbabago rin sa iba sa inyo. Or maybe you're thinking about something, sana matapos na to, sana maging okay na, sana magbago, sana ganyan, sana ganun. Maring ganun sa iba sa inyo. And also there's a transformation happen into your life. So nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay na magkakaroon ng improvement. No? Kaso, when it comes to improvement kasi is, yung cycle na mag-e-end sa buhay mo, at kung ano yung ile-let go mo, doon pa lang mag-uumpisa yung pagtatapos ng bagay na yun, doon mag-uumpisa yung improvement ng buhay. Yun ang nakikita ko. Ibig sabihin, may kailangan kang ayusin, may kailangan kang tapusin, may kailangan kang umpisahan, syempre. Yun, may i-let or may kailangan kang i-let go in your situation. May nag-aaral, dito. Mag-ingat ka na lang, kasi dito sa sitwasyon mo, maaring merong taong mas bata sa'yo. Pwedeng kasama mo siya sa trabaho or ikaw ito sa kanya. Basta may taong mas bata sa'yo na medyo, siguro medyo masakit siyang magsalita or hindi siya magandang magsalita pagdating sa'yo.
pwedeng magiging pabalang, pwedeng hindi good yung salita niya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Meron kang Cancer, Pisces, and Scorpio. Feeling emotions. This week is magkakaramdam ka ng mga feeling emotions, may mga bagay na maaring malilito ka, may mga bagay na magkakaroon. Parang there's multiple choices in life, ganyan. Pwede because of the business, yung busy mo din, pwedeng ganon. Kumbaga, marami kang uunahin, marami kang gagawin, pwedeng ganon sa iba sa inyo ha. Iba sa may mga bagay na pag-aalinlangan. Ako nakikita sa'yo. Sa iba dito is, think, maybe ikaw or someone is, there's a separation. Pwedeng isa-separate mo yung sarili mo or isa-separate niya yung sarili niya sa'yo. May aalis sa buhay mo. Sa iba sa inyo ha, sa iba sa inyo may aalis sa buhay nyo. Sa iba naman is either ikaw ang iiwas o aalis for a while or someone. Pwedeng ganon. Yun, ang nakikita ko ha. And then, may alaga kayong ibon. Makakaramdam ka na you feeling drained, you feeling empty. May mga bagay ka na you're hiding your feelings din sa nakikita ko sa'yo. Siguro kahit na napapagod ka na, nahihirapan ka, or nakakaroon ka ng feeling emotions, maaaring i-hide mo yun, hindi mo mapakita sa kanila, ganyan, itatago mo yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Siyempre may mga kasiyahan, may mga papuri at kasiyahan sa iba sa inyo. And then, mayroong din na there's a new member of the family, ano? Pwedeng may mga magbubuntis, o may mga anak. Pwedeng pet mo. Halimbawa, yung pet mo, buntis, manganganak siya, or mabubuntis siya. Pwedeng ganon. Or someone nakakilala mo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, there's a mas bata sa'yo na magse-separate siya ng landas. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Taong malapit sa'yo. Vice versahin mo ha. Vice versa yan. May mga pagpaparaya. Sa iba, mag-ingat ka kasi magkakaroon ng mga panglilinglang. Pwedeng lilinglangin ka, manglilinglang, o malilinglang ka. Or pwedeng ikaw ito ha. Lililangin mo sila, pwedeng ganun. Or someone is ganun na mangyayari. Gagawin, lilinglangin ka niya, pwedeng ganun. Lililangin o dadayain. Depression and stress, ang nakikita ko sa iba, sadness. Tsaka sa iba naman is may mangyayari pagbabago sa iyo. Parang, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Something need to decide to let go or to choose a path. Parang ganun. Energy mo. Parang magkakaroon ka ng, communication sa isang babae. Or pwede rin sa iba sa inyo, you are a tarot leader, or may tao na ipapataro ka, gusto niya malaman yung about sa'yo, pwedeng ganun, or ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Or yung iba dito, you love tarot reading talaga. Wala na yung mga nanonood, o kaya talaga yung being a tarot. Yung iba dito na maaari nagdadalawang isip pa kayo, no? Kung maaari nagkakaroon kayo ng thinking about something na gusto mo mag-tarot reader, o gusto mo mapag-aralan yung mga bagay-bagay na yun, pero nagdadalawang isip ka pa sa iba sa inyo. Energy ni Capricorn. Uy, ano yun? Ano yun mga anak? Okay, energy mo. Siguro pagod to. Okay, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na medyo, may paghihigpit na magaganap this week. Siguro nga because of the busy yung situation, pwedeng ganun. Maaring mahigpit sa mga bagay-bagay. Ganyan, mahigpit sa trabaho mo, mahigpit yung karelasyon mo, mahigpit ka, or ganyan. May something paghihigpit or magiging mahigpit yung sitwasyon, pwedeng ganun sa iba sa inyo.
Halimbawa, gusto mo na magpahinga, gusto mo mag-rest, gusto mo na ganito, pero hindi pwede kasi ganyan, gusto mo na muna umuwi kasi pagod ka na, masamay pakiramdam mo, pwedeng ganun, pero hindi pwede, may mga ganun sitwasyon, ano. And then, yung iba naman sa inyo is, makakaramdam ka ng feeling lonely and parang you feeling lost in your situation, pwedeng ganun. Yun. Pero kung busy naman, kasi minsan lang naman maging busy, okay lang yan. No? And ang nakikita ko rin dito is, it's more on action kasi ito, no, sa iba sa inyo. It's more on action. May mga excitement ka na, siguro may mararamdaman kang excitement this time sa iba sa inyo. Yan. Makakaramdam ka ng excitement. Baka may mga parating, di ba? O kaya makakaramdam ka ng exciting. Meron ako nakikita dito na success situation. Ganyan. Iba sa inyo, siguro natin kayo medyo maging calm kayo ha. Baka medyo uminit yung ulo nyo, ganyan. Maging calm, habaan mo pa yung PC mo. Baka maging ano kayo eh. Or maybe sa kasamahan mo sa trabaho, halimbawa, medyo, o kaya your boss or someone who's connected sa'yo, medyo uminit yung ulo. Anong parating sa kanya? Lumabas na naman. Ano po ito? Parating sa kanya. O yung 4 and 4. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, may babaeng makikipag-usap sa'yo. May babaeng makikipag-usap sa'yo. Pwedeng ito is makikipag-ayos or may sasabihin siya. Pwedeng halimbawa may iuutos siya sa'yo, may ipapaayos siya sa'yo, or may papaano siya. Kung ano man yan, i-onigay niya sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Or maybe ikaw ito sa kanya ha. Yun. And then also, parating sa'yo, ikaw or someone, andun yung point na pwedeng magkakaroon ng pag-iwas. Ganun. May pag-iwas. Pwedeng iiwas ka o siya yung iiwas. Pwedeng halimbawa kinakausap mo siya, hindi siya kikibo. O kaya matagal siyang kumibo or mag-reply sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo na parating sa'yo is may magtatapos eh. There's an end of a cycle happening to your life. Andun din yung transformation. Andun din yung sitwasyon, may mga bagay kang aayusin, lilinisin. Pwedeng bahay mo, pwedeng yung kwarto mo, pwedeng yung sarili mo, ayusin mo na sa mga bagay-bagay, pwedeng ganun. May mga pagsasaayos, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng ganun. Also, sa iba is may paglipat. Yun, baka you thinking about paglipat. O kaya is may tao na lilipat or ikaw is lilipat. Ganyan. May magtatapos sa buhay mo. Disappointment. Nakakaramdam ka pala ng disappointment. Iba sa inyo pagtahak ng bagong journey. Iba sa inyo, nadat ka sa point na may mga alalahanin ka, yun ang parating daw sa'yo. Tapos makakaramdam ka ng dissatisfaction, disappointment sa sitwasyon na inaasam mo siya, pero siguro hindi ka masasatisfy, pwedeng ganun, sa darating na yun. Pero okay lang yun, kahit hindi siya ganun kaano. Pero darating siya, pero parang I feel ko na parang hindi ka matutuwa. Halimbawa, naghihintay ka halimbawa, ano ba yung wish mo? Halimbawa, yung ano kahilingan mo? Diba? Halimbawa, you want something reward, you want something bonus, ganyan. O kaya naghihintay ka ng bonus, hindi pala dumating. Wag naman sana. Sana, siyempre, alam ko naman na yun ang
ano ng lahat, sa pagod nyo ba naman. Tingnan natin ang parating, ay ang dapat iwasan. Dapat iwasan. Magiging very sensitive kayo ngayon, ano? Diba dito medyo magiging very sensitive kayo this time. Siguro nga pagod to. Kasi marami kang aayusin this time tsaka tatapusin. O talagang sensitive ka lang. Dapat iwasan. Ay, ganun. Okay, dapat iwasan. Sabihin ko muna yung ay nakikita ko dito. Dito sa nakikita ko sa card, hindi mo na dapat iwasan. Makakaramdam ka na ng burnout, unfocus, mayroong mga sitwasyon na pipilitin mo, ganyan. May mga sitwasyon na wala kang magagawa kundi gawin mo yon. Or may mga sitwasyon na maaring either busy ka or hindi ka mapapakali or someone's hindi mapakali. Also, there's a bullying situation, ako nakakita dito. Halimbawa, yung kasamahan mo, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan, ganyan. O kaya karelasyon mo, o kaya kaibigan mo, or maybe ikaw ito sa kanya. Yung mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na pagtsatsagaan, pagpupursigihan. Magkakaroon, yun nga, sabi ko burnout and exhaustion. Pero kahit na ganun yung nangyayari, you keep strong dito sa sitwasyon. Yun na nakita ko, may mga illusion ka. Okay, kung dapat mong iwasan mo hindi ka makapagplano ng maigi. Iwasan mo panghinaan ka ng loob, iwasan mo na hindi ka makapag-desisyon o makapag-focus sa mga bagay na dapat mong i-focusan this time. Yun ang sinasabi dito. And then also, iwasan mo yung it's not to put a guard when it comes sa sarili mo. Ganyan. Kumbaga, put a limitation, put guard to yourself, lalo na kung sa mga sa paligid mo or sa sarili mo. Ganyan. Alam ko naman yung putting a guard naman always, no? Sa iba sa inyo. And then, iwasan mo yung mga tao na na puro salita. Yung mga tao na hindi marunong tumupad sa kanilang mga salita, tumupad sa pangako, or pwedeng ikaw rin ito umiwas ka. Huwag kang mangako na hindi mo kayang tuparin, umiwas ka. Kung may mga problema ka rin, you need to share your problem with someone who na hindi ka ibebenta. Yan, pwede ka naman mag-ganun. Also, forgiveness, ang sinasabi dito, iwasan mo yung pang-aabuso or abusaduhin ka ng mga tao o ng nasa paligid mo. Maging mahina or mga taong maging dishonest or mga taong dishonest. Yung mga taong bastos, yan iwasan mo, or being a bastos. Mag-iing ka rin sa salita mo dito sa sitwasyon. Pag-isipan mo maigi. Kaya nga sabi ko, di ba, kailangan mong planuhin yung mga bagay-bagay. Sa action mo, decision, salita, lahat. Pag-isipan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Mamanipulate ka ng sitwasyon o magpamanipulate. Iwasan mo. Pamilya. Sa love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, may makikilala kang tao na na to, either may karelasyon to, oo, meron. May makikilala kang tao, maaring either mas bata ito sa'yo, pero ang nakikita ko sa niya parang may karelasyon siya. Or pwedeng may family na siya, or may karelasyon siya, or may hindi lang ikaw ang kinakausap niya, nitong tao na to. Kaya you need to decide. No? Sa mga single dyan. Kung kayo naman is nagkahiwalay, nagkaroon na paglilit ko. As in, nagkaroon. Kasi why? Nahandin yung pagiging lie, dishonest, nagtaksil, naging sneaky, naging manipulative talaga itong tao na to.
Actually, hindi super cheating talaga siya, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Pero gusto niya ng getting together sa'yo. No? Maaring magkakaroon o makaka-receive ka ng text message sa kanya or maybe ikaw ito. Yun ang nakikita ko. They want to be stable. Ang hindi ko lang maintindihan kasi dito, either isa sa inyo is naghihintay or nahandoon yung situation na paghihintay. Siya ang naghihintay or naghihintay ka. Pero gusto ng getting together nitong taon na to. Sabi niya dito is parang hindi pa, yung tension na ito is hindi pa totally nare-resolbahan sa sinasabi niya. Yun, they're still waiting. Nagkakaroon siya ng back and forth energy dito sa sitwasyon. Hindi niya alam kung tutuloy siya or hindi at hindi niya rin alam kung ano yung paano sasabihin at i-explain sa'yo yung mga bagay-bagay at yung sitwasyon na ito. Kaya bakit naging ganon? Yun ang medyo nakikita ko sa kanya, no? And then, kung sa iba naman sa inyo, if you are in relationship, maaring ikaw or siya, vice versa. Sa relasyon kasi, nahandun yung point na, alam mo yung kahit na nahihirapan ang bawat isa sa either sa relasyon na ito o sa responsibility ng bawat isa ninyo, andun kayo sa sitwasyon nyo na hindi nyo pinapakita sa harapan ng bawat isa na nahihirapan kayo. Nagiging ano kayo, you're hiding your feelings, your emotions sa iba sa inyo ha. Nandun naman yung andun naman yung happiness and fun, andun naman yung commitment sa nakikita ko dito, yung stability when it comes in this relationship. Yun na nakikita ko. Yun nga lang, siguro may mga point talaga na medyo it's too heavy yung isa sa inyo or siya or ikaw. Yung too much heavy responsibility na nakaaklang. Maaring gan, medyo may nararamdamang hirap or pagod. Pwedeng sa trabaho rin kasi yun no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, pero ang nakikita ko ito kung kayas, parang they thinking about, pagkikita. Yun ang nakita ko. Or maaring mahandun yung point na may mga magaganap, ganyan, na isang getting together, mga events, pwedeng gano'n. O kaya naman yung handun lang yung happy in this relationship. Magkakaroon ng connection. Kung kayo is LDR, gano'n, maaring mag-mail o makaka-receive ka ng text message dito sa tao na to. So, iba naman sa inyo, if there is a third party, oo, meron. Meron talaga. No? Kasi, hindi ko lang alam kung sa part mo or sa part niya. Kasi may nakikita akong tao na hindi siya pwedeng asahan at hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Yun na nakikita ko. Dito. Kasi may tinatago siya sa'yo. Kaya, you need to trust to your intuition. Or maybe ikaw ito, may tinatago ka sa kanya. Makiramdam ka, mararamdaman mo naman yun. Pero kung masaya ka sa relasyon, why not, diba? Kasi bawat tao, tingnan natin ang money mo. May mga bagay na kailangang matutunan eh. Yun na nga lang, kapag hindi ka natuto, it's your choice. Hindi mo kailangang sisihin ng ibang tao na kaya ka naging ganun kasi dahil sa kanya, no. The final decision is in yours. It's your choice. Hindi dahil sa kasi siya, ganun. Kaya ako naging, no. You're wrong. Tayo pa rin magiging responsible sa sarili natin. It's our choice. Hindi dahil sa gano'n, kaya ka naging ganyan, hindi. Kaya medyo yung iba siguro, sana hindi kayo lahat ganun mag-isip. No? Pero kung sino man tong energy na to, baka may kailangan pa siya matutunan. So may mga third party ha. Tsaka dun sa mga nagkahiwalay. Your money. Okay. Your money. Okay, so ba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon, siguro, there's a hardship, money and trabaho kasi ito, there's a hardship situation pagdating sa money mo. Maaring may pinag-iipunan ka rin, ang nakikita ko dito. Sa iba,
Maaaring pinag-iipunan kasi magkakaroon ng offering or maybe you're offering something, pwedeng regalo o pera sa isang taong mas bata sa'yo, pwedeng anak mo, pwedeng kapatid mo, basta mas bata siya sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Or maybe makaka-receive ka sa kanya. Vice versa tayo ha. Yun, nandun din yung situation mo na may mga bagay ka na pinag-iisipan o pinag-aaralan na gusto mong gawin or maybe gusto mong bilhin, no? Parang may mga manifestation, may mga dinidesire ka. Maaring iyon, pinag-iipunan mo o pinag-iisipan mo talaga siya. Nire-research mo pa, maaring ganun. Pwedeng ibibigay mo yung sa isang tao or pwedeng sa sarili mo, pwedeng ganun. Yung nakikita ko dito. Kaya sa money mo na dito is, maganda siya kasi it's very creative yung nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na magkakaroon ka ng taking action at saka yun nga lang sana, pag-isipan mo ring maigi, no? Kasi medyo hard yung situation mo this time. Kasi baka nga may gusto kang bilhin pero masyadong malaki, hindi kaya ng budget, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Kaya may mga ini-imagine yung iba dyan. Yan. Hanggang imagine na lang. Pero syempre alam ko kaya nyo yan kasi andito si World. May mga bagay kang pinag-iisipan. Kahit hindi naman pero marireceive, maano mo siya o makakamit mo siya dito. Syempre, pag-isipan mo maigi. Kung dapat ba, kailangan ba, ganyan. Marami namang option sa di ba? Or maybe you're offering something sa tao, ganyan. Advice. Iba dito nag-iipon. May pinag-iipunan daw kayo. May papasok sa yung pera. Meron. Malaki ba ate? Pero sa pagpasok ng pera na yun, para may pagbibigyan kayo or magkakaroon ng dealing situation. Ganyan. May mga pag-uusap. Okay. Okay, when it comes sa advice, yung iba dito okay naman siya, oh. Kaso parang may kulang sa'yo. Parang dito sa sitwasyon mo, something missing. Or parang feeling mo may kulang. Alam mo yun? Parang may bagay kang hinahanap na parang may kulang. Yun na nakikita ko sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabi na you're sad. Kasi kontento ka naman. Pero may kulang lang. Parang doon ka sa point na parang ang bagal, ang tagal, bakit ganun, bakit ganyan. Parang pwede siya sa money. Pwede siya sa pagbabago ng buhay, ganyan. Pwede siya sa mga bagay na you want to improve. Pwede siya sa mga decision making, pwedeng ganon. When it comes sa advice, is kailangan mo daw makinig din sa opinion ng ibang tao. No? Yung ba dito, anin ko muna yun may mga multitask and multi-priorities kasi kayong gagawin sa iba this week. Sa iba, when it comes sa payo, makinig ka sa opinion ng ibang tao, try to control and to balance this situation. Kung may mga bagay na kailangang harapin mo, ang sinasabi rin dito. And then also, wag mong iwasan yung mga bagay na pwede mong matutunan, yung mga bagay na pwede kang may malaman. You need to clear. Kumbaga, need to clear something or need to improve. Ganyan. Kung kailangan mo magsalita ka. O kailangan mo mag-share ka ng opinion, pwedeng ganun. Ang sinasabi, try to give an effort and hard work. And kailangan daw ng lakas ng loob, i-improve ang mga bagay i-improve. And you need to commit and be productive. Ang sinasabi rin dito. Sa iba dito rin sinasabi na be practical. Alam ko na nabibili mo yung mga gusto mo, ganyan. And basta maging it's more on practicality. Siguro naman masyado, yung iba sa inyo practical talaga. It's more
maging practical daw ikaw, pero may reward na darating sa buhay mo. There's a success and abundance and achievement and rewards coming to yourself. Sa iba dito baka delay siya. Pero wag kang mawala ng pag-asa. Kasi darating at darating naman siya. Makakaramdam ka ng pagod. Ay, merong meron kang tutulungan. Ay, devil! Ingat ka. Kasi may taong kokontrol sa'yo. Or pwede rin na may magsisinungaling. Pwede ikaw ito or someone, pero sa iba sa inyo is may taong kokontrolling ka. Makakakaroon ka ng disappointment sa kanya or malulungkot ka. Arigato namaste, God bless.